Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mga kababayan, Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Nais mo bang ikaw ay laging updated pagdating sa pag-ibig, virtual pag-ibig account, ating alamin at kung paano gagawin. At programa sa Tuscany, Italy, babayaran ng mga taong gustong manirahan sa kanilang lugar. At Seafarers Hub sa Malate, Manila, binuksan na ng OWA. At ating alamin sa Alam Mo Ba To? Ngayong araw, July 18 ang Mandela Day bilang pagpaparangal kay Nelson Mandela. Sino nga ba siya at ano ang kanyang ambag sa kasaysayan? Ito at marami pang iba ang ating aalamin ngayong hapon, live na live dito sa Kakampi Online, dito sa inyong programa tuwing Webes, ang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Alright, so muli magandang hapon, umaga, tanghali, gabi at anumang time zone at lugar kayo napapabilang, tsak na may mga ngumusta sa inyo. Muli ako po ang inyong lingkod, Pag-ibig, Erwin Paul David, na nandito sa programa natin, live na live dito sa Kakampi Online. Naka-tune in ka man sa official YouTube channel na ng Kakampi at maging po no, sa ating official FB page. Kaway-kaway po sa mga kababayan nating nanonood, please feel free to like and share as well as to put in your comments sa ating comment section para kung sakali may mga nais kayong itanong ay pwede nating sagutin yan sa ating mga susunod na episode dito sa ating programa. So ako po yung magpapakilala po. Ako po ang inyong lingkod, Pag-ibig, Erwin Paul David, at live na live tayo dito sa ating Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. At speaking of kumusta ng pag-ibig, syempre mahalaga na kinakamusta natin lagi ang ating pag-ibig. Kayo ba naman hindi kayo kamustahin ng taong iniirog at minamahal ninyo? Malamang nagtampo na kayo, malamang ang dami nyo nang sinabi, di ba? Pero dito, no, tayo na po ang magkukusa, kami na maglalahad sa inyo ano may mga dapat nyong kumustahin at malaman patungkol sa inyong programs and benefits sa Pag-ibig Fund. At hindi na tayo magpapakatagal pa, atin na pong babalikan yung ating nakaraang linggong tinalakay. Walang iba kundi yung ating HEAL program or Home Equity Appreciation Loan. So maximize the value of your home to fund what's valuable for you. Fund your life goals with HEAL. So ito nga itinalakay natin on the last episode. So sa mga kababayan natin dyan na updated na guhulog ng kanilang housing loan for 5 years, yan po, no? So siguro akala nyo pa nag-housing loan kayo, hanggang doon na lang yan po, no? May mga pwede pa kayong paggamitan at tsak na makapapakinabangan nyo mula dito sa programang ito ng Pag-ibig. At ano nga po ba to? Ito makikita na po natin muli. So, una po, itong Home Equity Appreciation Loan, makikita po natin na ito ay low interest loan based on the net value of your mortgage property with Pag-ibig Fund and open to Pag-ibig housing loan borrowers whose loans are at least 5 years and with on-time payments over the past year. Next po, makikita ko naman natin dito ay sa ano po ba natin at paano para natin mapapakinaban ng gagamit ito. So, nandito po yung mga sumusunod. Sa madaling salita, kahit ano yan, whether home improvement, livelihood or additional capital for business, education expenses, health and wellness expenses, purchase of appliances, furniture or electronic gadgets, payment for facilities or credit card bills, travel and leisure, and other life goals. Yan, yung mga gustong mag-travel ngayon, sabi nila, sasamantalin nila yung pagkakataon hanggat kayang-kaya pang mag-travel, gawin nyo po, no? Mahalaga rin ang health and wellness. Sa ganyang paraan makatutulong ang HEAL. So, mamaya makikita natin kung gaano kalaking pwede nating ma-loan dito sa HEAL program ng Pag-ibig. Next po, sino-sino ba ang pwedeng mag-apply? So, una po, dapat active Pag-ibig Fund member, no? Ibig sabihin, hindi porket active tayo naguhulog ng housing loan, considered na active na po yun, no? So, dapat lang talaga inuhulugan yung housing loan natin, yung amortization, pero kakibat din yan active yung ating regular savings. Ngayon po, 400 pesos na po ang pinakamababang hulog kada buwan. So, sa mga kababayan nating nanonood,
Kung OFW kayo at nagkataong may housing loan kayo, checkin nyo po, baka hindi updated ang regular savings nyo. Napakadali lang naman po, hindi mahirap i-update. Kung July ngayon, tuloy nyo lang ng July 2024 onwards at pwede kayo mag-advance at pwede rin mag-upgrade ng hulog ng inyong monthly savings. At sa pagdating naman sa edad, dapat ang edad ng ating sasali dito sa ating Home Equity Appreciation Loan ay dapat age niya ay not more than 65 years old at the date of application and not more than 70 years old at loan maturity. May legal capacity to acquire and encumber real property whenever applicable. Ibig sabihin nito, dapat Filipino citizen, lehitimong Pilipino po. At kung may existing housing loan, syempre, na-approve at na-taken out for at least 5 years upon the date, as of the date of application niya. So, ano ibig sabihin yan? So, the existing housing loan installment accounts must have been paid regularly and on time within the last 12 months. Yan yung condition doon. Hindi porket meron kang 5 taon na nag-housing loan ka, pero ang condition dyan, dapat may regularly and on time for the last 12 months na pagbabayad ka sa housing loan mo para mag-qualify ka dito. Immediate prior to the date of application. So, this applies whether the borrower is a principal borrower, buyer, or co-borrower of the loan. Tapos, syempre, able to pass our background, credit, and employment business checks, and no outstanding Pag-ibig short-term loan in arrears at the time of application. If STL is in arrears, it must be updated first. Ito yung STL, ito yung short-term loan, yung parang cash loan po natin. So, yan po, ay okay lang naman kahit may existing cash loan at gusto mag-housing loan. Ang importante lang ay updated ang ating hulog. Kung may arrears, syempre, i-update lang natin. Next po, ngayon nalaman natin sino-sino pwede mag-apply, gaano ba kalaki ang pwedeng ma-loan. So, ibabatay ho yan sa computation ng mga sumusunod sa desired loanable amount, capacity to pay, and maximum aggregate loan value na kinocompute sa mga sumusunod. So, 6 million pesos, ito yung maximum housing loanable amount, less yung outstanding balance of your existing housing loan. Pwede dyan ibase. Or dito, sa latest loan to collateral to value ratio. Latest loan to value ratio computed as yung 60% of latest appraised value of your mortgage property with Pag-ibig Fund, less yung outstanding balance nyo. So, dito na po papasok yung home equity. Kasi po, if the amount 1/6 to borrow is more than 1 million, ito pala, no? Quotient lang po, no? Quotient tuloy. Reminder, not quotient. Okay, if the amount 1/6 to borrow is more than 1 million, a reinspection will be conducted to determine the current appraised value of mortgage property. Properties appreciate over time, and reappraisal may serve as a basis to increase your loan limit. Kaya binanggit natin niya kasi nga, makikita niyo dito ang pagbabasen 60% of latest appraised value. Sabi niyo, baka naman ang baba niya kasi yung property, alam ko, nakuha ko ng ganitong halaga. Kaya nga ang tawag natin is Home Equity Appreciation Loan kasi nag-a-appreciate, no, ang value ng property over time. Ibig sabihin, kung halimbawa lang po, no, 5 million mo siya nakuha nung 5 years ago, malamang sa malamang ngayon ay nag-increase na yung value niya. So, mas malaking pwede mong ma-loan given na merong deduction ng inyong ile-less yung inyong present or current outstanding loan balance. So, malaki-laki yun kung sakaling loanable amount ang pag-uusapan. Siyempre, among dito sa apat na to, no, yung desired loanable amount, capacity to pay, maximum aggregate loan value, and latest loan to value ratio, kung ano po yung lowest dyan, yun po ang ipagkakaloob na pwede nyo magamit dito sa Hill ng Pag-ibig. Next. So, nalaman na po natin yan. Ano bang mga requirements? Napakasimple lang po. 5 lang yung nakikita po natin. So, yung yung Home Equity Appreciation Loan Application Form, proof of income, kung employed ka, yung latest proof of income, mga OFW, syempre yung employment contract with compensation, given na nakatranslate sa wikang English. At present contract yan, na hindi pwede yung natapos na kontrata or katatapos lang na kontrata. Dapat present contract. And one valid ID, so I suppose kayong mga OFW, meron tayong passport, o di kaya naman yung ating pong, kung meron po kayong mga SSS UMID, driver's license sa Pilipinas, yan po yung mga pwede nating ipakita. Updated real estate tax receipt, yung familiar po natin, as of the quarter immediately preceding the date of application. Health statement form, so pwede natin makuha yan to any branch ng Pag-ibig or dun sa mismong branch na applyan ninyo. At
Ito namang conformity form for new subsequent housing loan availment. Downloadable yan sa aming website. Ito yung coded form niya na 409_V0 version 3 for co-borrowers who need to express their consent to the new HEAL application. Next po. So ito na, interesado na tayo. So paano ba mag-apply? Maganda po dyan, pwede natin yung i-apply online through our official website na www.pag-ibigfund.com.ph. Pag kinlik nyo yan, ito na po yung mag-a-appear sa inyo. Scroll down a bit, makikita nyo dyan sa e-services yung salitang Virtual Pag-ibig for Members. I-click po natin yan, and pagka-click, ito na ang lalabas. Makikita nyo yung kataga sa pangatlo, Apply for and Manage Loans. I-click nyo lang yan, and pagka-click, yan, piliin nyo na yung Apply for a Home Equity Appreciation Loan. At pagka-click natin yan, syempre, ilalahad na sa inyo yung mga requirements, yung mga dapat i-upload. And then next, yan po, click nyo lang yung proceed. No? Pinapaalala na kayo ano yung mga dapat yung i-upload at ihanda na letratong i-upload nyo. So kapag kumpleto na yan, i-click lang yung proceed. And pagka-click ng proceed, ito po, no, select loan type. At pag-click nyo yan, magsaselect kayo, yan, pili kayo. Halimbawa, next po. Makikita natin dyan yung kung home improvement, kung anumang layunin, etc. etc. And pag natapos na po yan, at nakapag-select na kayo, ang mangyayari na po is click nyo lang yung verify at lalagay na po dyan na pwede na kayo mag-proceed. So, ganun lang po siya kasimple. Pag binerify kasi, makikita naman ng system niyan kung kayo po ay merong at least 1 year na updated at regular na hulog, walang arrears kahit isang buwan for this past 1 year, given na may at least 5 years na kayo na nagbabayad ng housing loan magmula dun sa date ng inyong take out. Okay? So, mga kababayan natin na may existing housing loan at kayo ay tingin nyo nangangailangan kayo na pwedeng paghugutan ng budget. Baka ngayon, after 5 years, may gusto na kayong pagawa sa bahay ninyo. Or recently, nauuso na yung Airbnb. Gusto nyo maging parang Instagrammable itsura ng bahay nyo. Naghanap kayo ng pondo para iparenovate, pagandahin ang inyong area. Wag nang lumayo pa. Nandito na ang Home Equity Appreciation Loan. Napakasimple, napakadaling i-apply, at affordable. At the same time, ay malaking tulong. So, next po. So, muli, para sa interesado po, ito po yung QR code. Ay, scan nyo lang po yan. Puntahan lang yung page o yung link nyan. Dahil ang Home Equity Appreciation Loan or HEAL is maximize the value of your home to fund what's valuable for you. Fund your life goals with HEAL. Apply now sa mga kababayan natin. Meron pong existing housing loan for the past 5 years and active na hulog for at least 1 year na at wala kayong gap kahit isang buwan. Apply now na po. Okay? So, next na po ito na, yung pag-uusapan po natin ngayon. Kanina tinur na namin kayo sa aming website. Alam niyo po ba na hindi lang ho HEAL, hindi lang ho loan, no? Pero ang dami pang magagawang serbisyo na hindi na kailangan mamasahe, lumabas ng bahay, maibit sa traffic, mainitan, at maulanan, no? Dahil ngayon, pwede na magawa yan sa sariling yung tahanan sa pamamagitan ng inyong internet connectivity, no? Sariling internet connectivity na meron ho kayong gadgets, no? Katulad doon ng cellphone or laptops or kung anumang gadget na may pwedeng connect sa internet, pwede po kayong dito po mag-avail ng mga services at program ng Pag-ibig. Yan yung ating virtual Pag-ibig po. Ano ba tong virtual Pag-ibig? So, ito po ay app na pwede nyo i-download or ito rin po yung aming facility sa aming website po sa www.pagibigfund.com. So, ano po pwede nating makikita dito? Sa www.pagibigfund.gov.ph merong area dyan. No? Kanina nakita nyo naman nung paano natin tinord sa e-services. I-click nyo lang yung salitang Virtual Pag-ibig for Members. And lalabas na itong mga sumusunod. No? May mga pwede nating gawin sa official website ng Pag-ibig, no? So, nandiyan yung Be a Member. Pag Be a Member po, it can be na magpapa-member ka pa lang ng Pag-ibig. Ito yung initial registration. So, kiklik nyo lang yung Be a Member and register. At pag nag-register po, sagutan nyo lang ng tama at wasto at kumpleto yung mga detalye. Ang tinatanong lang naman dyan yung buong pangalan ninyo. Pag sinabing buong pangalan, kasama yung last name, first name, and middle name.
So, pangalan ng nanay at tatay ninyo, pagdating sa nanay, pangalan niya ng pagkadalaga, at kung kayo po ay next page na, tatanungin yung edad, yung birthplace, marital status, syempre kung hindi ka na single at married ka na, lagyan nyo ng buo yung pangalan ni Mr. o ni Mrs. Okay? And then complete address, cellphone number, email address, and then kung saan ka nagtatrabaho. Kung OFW ka, select mo lang yung OFW. Kung land-based OFW, indicate nyo lang yung name ng company ninyo, anong trabaho nyo sa ibang bansa, kailan kayo nagsumulat na tapos ang area. Halimbawa, kayo po ay sa UAE. So, select mo United Arab Emirates. Lagay mo kung saan ka sa UAE, kung sa Abu Dhabi ka ba, Dubai, and then, i-click mo lang yung next, makikita mo kung may airs ka, gusto mo ilagay yung mga airs mo, walang problema po. Ganun lang siya kasimple, no? Pagdating sa BI member, pag successfully registered, isinabmit mo, may magre-reflect po dun kaagad na registration tracking number or RTN. So, pag nakita mo na yon, expect mo na after 2 working days, ay pwede nyo na makuha yung MID number nyo kasi system generated yun. Baka akalain nyo yung tracking number na nag-umpisa sa number 9, which is a 12-digit number, yun na yung pag-ibig number nyo. Hindi pa po yun. Dahil after 2 working days, sa pamamagitan din ng same facility natin na virtual pag-ibig, i-click nyo lang yung Be a Member ulit dun sa virtual pag-ibig for members. Pagka-click nyo ng Be a Member, may makikita kayo after register na salitang verify MID number. So doon, ipapasok nyo lang po yung tracking number na na-generate niyo, yung last name at date of birth, and submit. Pag may nag-reflect na doon na MID number, yung 12-digit number na nag-umpisa sa number 1 and 2, yun po ang inyong pag-ibig MID number. Yung iba din, nagtataka sila, no? Hindi ko po alam kung sigurado o hindi ako sigurado kung may nalikha na ako na register na pag-ibig MID number. Punta rin kayo dyan, no? Kapag nag-proceed pa rin sa registration, ibig sabihin wala pa. Or marahil mali yung spelling na na-register mo nung mga nakaraan. Pero pag yan ay hindi na nag-proceed at nakalagay the information already exists, ibig sabihin nun meron na kayong na-create na pag-ibig number before or may na-register na ho sa inyo. Pag hindi ho nag-proceed, ibig sabihin, yun na nga. Pero pag nag-proceed, ibig sabihin, bagong member ka pa lang. Ganon din po, ang MP2 natin, nagagawa na po dito ang registration. Madali lang din po yan. Ganong proseso din. Click mo lang yung virtual pag-ibig for members. Pagka-click, hanapin nyo po doon yung apply for MP2. So, pag actually, ito pala sa e-services, makikita nyo na yung MP2 Savings Enrollment. Pag nag-enroll kayo, hihingin lang yung tamang MID number po ninyo, and then, yung inyong buong pangalan, date of birth. Pagka-click nyo yun, at nakita naman na qualified kayo for MP2. Pag sinabi qualified for MP2, may active na hulog kayo ng pag-ibig regular savings. And pag nag-proceed yun, i-upload nyo na yung malinaw na photo ng inyong valid ID, and selfie na hawak yung ating valid ID na in-upload. Halimbawa, kung in-upload mo ay yung clear photo ng inyong passport, dapat pag nag-selfie ka, hawak-hawak mo rin yung passport. Siyempre, pag nag-selfie tayo, nakabukas yung ating passport. And then, ay yung ating proof of income. Yung MP2 na yan ay nagre-require ho na may mapapakita tayong proof of income natin. Okay? Kung OFW po kayo, yung inyong present na OEC, latest employment contract with compensation, o kung may bank statement kayo, pwede nyo pong i-upload po yun. So, yan po, nagagawa na rin po yan through virtual pag-ibig. Apply for loans. Ito na. So, halimbawa, kanina, dinidiscuss na natin, kuwari mag-housing loan ka pa lang. So, yung mga basic requirements, pwede nyo lang ihanda. Alam nyo po ba, yung pre-evaluation, yung screening ng requirements, nagagawa na rin po yan sa virtual pag-ibig. Hindi ka na kailangan pumunta pa ng branch para lang i-pre-evaluate, para matiyak mo kung kumpleto na or may kulang ka pa sa requirements nyo. Nagagawa na po ito online. Sa paanong paraan? Siyempre, punta lang kayo dito sa virtual pag-ibig at click nyo lang po doon sa ating pong virtual pag-ibig for members. Pagka-click nyo yun, i-click nyo lang yung apply for and manage loans, and i-click nyo lang yung apply for housing loan. At same thing din, kung tayo naman po ay mag-apply ng short-term loans, dalawa lang naman po yan, yung multi-purpose loan and calamity loan. Pero pagdating nyo dyan sa virtual pag-ibig, dun sa apply for and manage loans na portion, pag kinlik nyo yun, halimbawa ay mag-apply ka ng multi-purpose loan. Kasi sa multi-purpose loan and calamity loan, may easy payment term tayo na either 2 or 3 years.
Ibig sabihin, depende sa inyo kung gaano mo siya katagal gustong bayaran. Siyempre, mas matagal na panahon ng pagbabayad, nangangulugan na mas mababang pwedeng bayaran kada buwan. So, halimbawa, makikita mo doon, multi-purpose loan, 2 years or 3 years multi-purpose loan. So, doon pa lang isa-select nyo na kung anong payment term ang gusto po natin. So, nagagawa na po yan sa online no. At dito, para ma-apply nyo sa online ng inyong short-term loan, importante lamang po meron tayong taglay-taglay or pinangahawakan na loyalty card plus or valid na land bank cash card. Kung wala pa po at nandito kayo sa Pilipinas, apply lang po kayo any nearest branch ng Pag-ibig para sa ganun po ay makapag-apply kayo ng mga cards at makapag-apply kayo ng loan. Okay? Kung nandun na rin kayo sa branch, syempre, kagaya sa amin sa SM Manila, may loyalty card plus na kayo, direct ang apply na po kayo. Okay? O kung nasa Ayala Malls Manila Bay po kayo, nandun na kayo, mag-a-apply pa lang kayo ng loyalty card plus. Kasi sa Ayala Malls Manila Bay, tsaka DMW, meron tayong loyalty card capturing doon. Kung pupunta ka na rin lang doon para mag-apply ng card, huwag ka na lumayo pa. Sabay mo na yung pag-a-apply ng short-term loan. Okay? Ngayon, hindi lang yan ang magagawa natin sa virtual Pag-ibig. Maging yung pagdadagdag ng ipon natin. Kapag kayo po ay land-based OFW, kayo na pinagtutuloy dapat ng ipon ninyo. So, pwede nyo nang gawin online po yan. Hindi na kailangan bumanap dyan ng mga remittance partner. Kung halimbawa, hindi kayo makalabas dahil busy tayo sa trabaho. Yan po nagagawa na through virtual Pag-ibig. Kung magbabayad ng loan, yung amortization natin sa housing loan, sa short-term loan, nagagawa na yan online. Kung maghuhulog ka rin sa MP2, yan po nagagawa na po dyan. Hindi nyo na kailangan antay magbukas pa yung mga branches ng Pag-ibig or magbukas yung inyong bangko o yung remittance centers. Yan po, online na po. Yan ang kagandahan, available yan 24/7. At ito rin, isa po sa mga di pamilyar ang karamihan. Pwede na mag-claim ng Pag-ibig Savings dito rin po sa virtual Pag-ibig. Mapaano man po yan, no? Yung ating pong website sa facility natin. Halimbawa, nag-mature na yung MP2 ninyo. O yan, nagagawa na yan online po. Meron dun sa portion na yung virtual Pag-ibig for members na claim Pag-ibig Savings. It's either napapasok kayo sa kategorya na may 20 years or 240 months, o di kaya naman ay kayo po edad 65 years old, o kaya yung 15 years. Yung 15 years is total of 180 months. Pero hindi lang ganun lang po na 180 months. Dapat yan, wala kang gap o wala kang laktaw kahit isang buwan. It is 1 year to apply. Apa na nag 15 years ka. Okay? So, o kaya naman, ay yun nga po, no? Yung MP2 maturity. So, para po dyan, ay ipapasok nyo lang yung Pag-ibig MID number nyo, last name and last name, at date of birth, at pag nag-proceed ho yun, ibig sabihin qualified kayo mag-claim ng inyong savings po. So, ganun siya kasimple. Pagdating nga sa MP2, tsaka sa mga savings claiming, may option ka doon kung gusto mong i-deposito yung makiklaim mo sa pamamagitan ng Loyalty Card Plus ninyo, o kung gusto nyong kunin na lang as cheque sa mga branches po. At syempre, kung may mga simple questions lang naman kayo about programs and benefits ng Pag-ibig, huwag kayo magatubili magtanong, meron ditong portion or allocated na chat with a lingkod Pag-ibig. So, yan po, no? Yung mga pwede nating magawa online. At ito ay hindi naman nagre-require ng username and password ninyo para ma-enjoy at ma-avail nyo yung mga, not avail, no? Para ma-enjoy at ma-experience ninyo yung ganyang mga convenience na hindi na po pupunta sa branch, bagkos ay pwede nang gawin online. Doon, syempre, doon na tayo sa less na yung pamasahe, less na yung gastos, wala nang init, wala nang traffic. Yan po nagagawa na online. Basta maayos yung internet connection natin at may gadget tayo, yan po. Ay lalong-lalo na po kayo mga kababayan natin sa ibang bansa, napakabihirang pagkakataon lang umuwi sa Pilipinas. Minsan ayaw naman natin yung bakasyon natin dito maubos lang sa pag-asikaso ng mga government requirements or government concerns. Yan ho, ginagawa na natin mabilis at simple na po. Ngayon, ito naman po yung susunod na papakita natin. Meron naman po tayong app, no, na pwede nyo nang i-download at install sa inyong mga respective mobile devices, whether iOS or Apple device o di kaya naman po ay Android yung ating gamit po. Ang tawag po natin dyan, of course, is virtual Pag-ibig. So, ito yung mga premium services. So, syempre, para
makagamit kayo ng mga ganitong services, dapat po may virtual pag-ibig account kayo. Napakasulit naman yan, no? Nakakatuwa kapag may virtual pag-ibig account dahil meron tayong Loyalty Card Plus, yung kung AUB ang nakuha mo, pwede mong i-link doon yung inyong Loyalty Card Plus na AUB. Ngayon, kung may existing or active loan kayo, no, ibig sabihin hindi pa nagsasari loan nyo, hindi pa tapos, kung gusto nyo makita yung ledger, yung remaining balance, yung total balance ninyo, yan po makikita nyo na rin po dyan. At ito na nga, kung gusto nyo makita yung breakdown ng hulog ninyo, let's say gusto ko matiyak kung hinuhulugan ba ako ng agency ko, o yung pinababayad ko, yung mga kababayan natin dyan sa abroad, no, na ang kanilang pag-ibig po ay binabayaran through their relatives, no, pinapautos lang nila, and gusto nyo makatiyak kung talaga bang nilalagay talaga sa pag-ibig yung amount na pinadadala ninyo, yan po pwede nyo makita yung breakdown ng hulog ninyo. Kasi makikita nyo dyan kung kailan binayaran at anong period covered yung nasasaklawan ng binayaran po yun. Kahit 19 kopong-kopong pa yan, no? So, yan po, makikita nyo yan lahat online. So, yan yung advantage po kung meron tayong download na virtual pag-ibig app at gumawa tayo ng virtual pag-ibig account. So, speaking of gumawa ng virtual pag-ibig account, paano po tayo makagagawa? Yan yung makikita natin next. So, una po at pinakamadali, kung meron na kayong taglay-taglay na itong nasa gitna na Loyalty Card Plus. Dahil kung may Loyalty Card Plus na po kayo, kung anong number, Philippine number lamang po yan, so kung ano yung Philippine number na in-enter o yung inyong in-indicate at ni-register nung nag-apply kayo ng Loyalty Card Plus, yan din po yung makare-receive ng one-time PIN para ma-activate at ma-approve ang inyong account. So, self-activating po yan. So, ganun lang po siya kasimple at kabilis. Pero ito na nga, kabayan, kung wala ka pang Loyalty Card Plus, nako, hindi pa ako makakauwi ng Pilipinas, matagal-tagal pa bakasyon ko dyan sa Pinas. Gustong-gusto ko na makakapakinabangan tong virtual pag-ibig app. Paano makakagawa? First, huwag kayong mag-alala. Ito na nga po, may third option na online activation or account activation for OFWs. Paano po yan gagawin? Ito ho, pwede nyo nang screenshot yan or sundan nyo na kagad. Simpleng-simple lang. Puntahan nyo lang ang aming official website na www.pag-ibigfund.gov.ph. I-click nyo lang yung virtual pag-ibig for members and then i-click nyo lang yung create account. Okay, kung wala pang create account, kung wala pa pong yan, yan po, apply nyo yung create account. And click mo lang yung account creation for OFW. So, i-input nyo lang po yung mga mandatory information such as your pag-ibig permanent number or MID number, full name, date of birth, at pangalan ng nanay mo ng pagkadalaga. At kung may asawa ka, pangalan din po ng misis. Siyempre, pag nagsulat ng pangalan, dapat po yung complete middle name, hindi lang middle initial. At ito na naman po tayo, no? Mag-upload po tayo ng malinaw na photo ng ating valid ID. Kagaya po ng passport, di ba? So, syempre pag pinicturean yung passport kasi natin, nasa isang pahina yung inyong signature. Pag buklat mo lang naman, nandun na ho kagad yun. Make sure may pirma ho yun at pipicturean nyo na malinaw. At syempre, may selfie yan na hawak niyo yung passport. Siyempre, pag nag-selfie nakabukas, kailangan makita rin namin kung ano itsura ng passport na hawak mo. At dahil hindi ho AI, tao po ang nag-a-approve niyan, tiyakin natin na maayos po yung pagsa-selfie natin. When we say maayos, dapat may suot na damit pang itaas. Okay? Yung iba ko kasi sa sobrang init, nakasanayan o walang suot po. Pag ganyang government application, dapat po may suot tayong damit pang itaas. Maayos naman dapat yung itsura. At syempre, pag nag-selfie tayo, malinaw na nakikita pares yung mukha natin. Iba kasi pag nag-selfie nakaharang dito o nakaharang sa kalahati ng mukha, hindi po pwede yun, ha? Kailangan po mag-selfie po tayo na katabi natin yung ating hawak na passport. Halimbawa, passport po, yan, hawak niyo po ganyan, at wag na pong magwawaki ng mukha. Ito ay lagi namin pa ulit-ulit na pinaalala, may dalas kasi nakaka-encounter tayo ng mga nagwawaki ng mukha. Naku po, di kayo ma-approve po niya, no? Iba-ibang mukha yan, may mga parang nakainom ng suka, o di maintindihan po, no? So, wag pong ganon. Maliban na lang kung ganon talaga yung natural na mukha ninyo, at yun ang talaga pinagkaloob ng Panginoon sa inyo, at consistent naman yung pagmumukhang yun sa nakita naming mukha sa passport, wala na tayong magagawa po noon. Okay? Biro lang naman po yun. Pero sabi lang natin, maayos dapat na naka-upload yung information, yung litrato, yung selfie, at pag wala namang pong discrepancy sa records ninyo, ibig sabihin, yung nilagay yung pangalan ninyo, pangalan na spelling ng pangalan ng nanay mo, or kaya yung birthplace mo, consistent naman doon sa nasa records sa pag-ibig, ma-approve yung account ninyo.
So, syempre, kung na-disapprove po, let's say may nakitang discrepancy sa pangalan ninyo versus sa spelling na nasa records ng Pag-ibig, kailangan natin pumunta kahit sa branch ng Pag-ibig, magdala lamang tayo ng kopya, halimbawa ng ating one valid ID at ang ating birth certificate para pwede natin pa-correct yung information. Alam nyo, yan yung maganda dyan. Baka all this time, akala ninyo, tama information nyo, yung pala may kailangan i-correct. At least ngayon palang malaman nyo na kagad. No? Pwede na siyang i-correct. At para naman sa wala naman pong discrepancy, malinis yung records, okay yung letratong in-upload, asahan po ninyo na 3 working days, ma-active na ang inyong account or activated na. At once approved and activated, mangyayari makaka-receive ka ng text message na na-approve na yung inyong virtual Pag-ibig at ilalagay nyo sa portion ng temporary password nyo, ano man yung tinext sa inyo na PIN para ma-activate ang inyong account. Okay? At paalala lamang po, once approved and activated, ay wag natin kalilimutan yung username and password. Kasi may talaga yung security niya. Tsaka kung ano po ang i-input nyo dyang email at make it sure na tama yun at correct. Yung iba kasi dati may na-encounter kami, nag-invento ng email ad. Kala niya kung ano nung email ad lang yan para lang makakreate siya ng account. Yun lang. Hindi niya na makalimutan, hindi niya na maalala yung password niya. Padadala ko kasi yung forgot password link dun sa active email ad na ni-register ninyo. So mga kabayan, tiyakin nyo na tama yung email ad at active yung email ad po. Kasi hindi mo na mapapalitan yung email ad na in-indicate nyo po dyan. Okay? Maliwanag po. Pero syempre, kung nandito ka na rin sa Pilipinas, para mabilis kayo makapag-create, mag-apply na kayo ng Loyalty Card Plus. Kasi Loyalty Card Plus self-activating na yun. So ganun lang siya kasimple. Okay, so ngayon, atin pong natutunan una, binalikan natin kanina yung HEAL, yung Home Equity Appreciation Loan, na kayo mga active loan borrowers for the past 5 years na may active na hulog for 1 year na walang gab kahit saan po pwedeng mag-apply. At para masubaybayan natin, ma-monitor at mapakinabangan ng iba't ibang serbisyo online ng Pag-ibig Fund, ay mag-download at install na ng Virtual Pag-ibig App at mag-create na ng Virtual Pag-ibig Account. At nangangalahati pa lang naman tayo sa ating usapan ngayong Huwebes at bibigay daan lamang tayo sa ating mga ilang paalala. No? Panoorin niyo lamang itong mga mahalagang patalastas na to at huwag kayong alis dahil sa pagbabalik natin ay may hatid tayong mga good news mula sa balitang OFW at syempre para sa ating dagdag kaalaman at trivias sa Alam Mo Ba To? So huwag kayong alis, magbabalik pa po ang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. 24 months ka na sa pag-ibig. Pagulong na sa motor. Gagawa ng ambag para paghandaan ng forever. At harapin ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa iyo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan.
Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Alright, so nagbabalik tayo sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Muli akong inyong host, Erwin Paul David, ang inyong lingkod Pag-ibig, at kayo po ay nakatutok live na live ngayon sa Kakampi Online para sa ating Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At kagaya binanggit natin kanina, ay magbabalik tayo para sa ilang importanteng good news. Okay? First of all, no, nitong first week, balitaan lang po namin kayo, nitong first week of July ay dinaos po dito sa The Core Hotel sa Makati ang ating command conference. Ang command conference ay nilahukan huyan ng 10 overseas representatives ng Pag-ibig Fund. So, meron ho tayong representative. Ibig sabihin, ito yung mga representative namin na pwedeng tumugon sa inyo mga concern sa pag-ibig na nandiyan dyan sa inyo mga lugar. So, pagdating ho sa Asia, nandiyan dyan po ang Hong Kong, nandiyan dyan po ang Singapore, ang South Korea, at yung ating pong ano nga ba yung isa, nakalimutan ko na. Hong Kong, Singapore, South Korea, at dito po pala, no, sa ano po, no, sa Europe, meron tayong Milan, no? Yan po yung representative po natin, okay? At meron din po tayo, pagdating naman po sa, Taiwan po pala yung isa sa Asia, no? So, sa Taiwan, meron din tayong representative sa Mego po. At pagdating naman po sa Middle East, no, meron din tayong representative na nasa Abu Dhabi, meron po sa Dubai, meron po sa Kuwait, Qatar, and Riyadh. Okay, 5 po sila, no? So, kaway-kaway din po, no? Shoutout po sa ating mga kaibigan dyan sa overseas post na talaga nga namang dedicated at handang-handang maglingkod sa ating mga kababayan overseas. At nice ko rin paalam sa inyo na meron din tayong virtual offices. Ito mga virtual offices na to ay handang tumugon po sa inyo 24/7, pwede kayo makipag po sa kanila, no? Kung magpapa-appointment kayo through WhatsApp, o di kaya Viber, or di kaya ay yung ating pong email. Pwede kayo mag-email naman, open naman po yan. Para at least po yung mga concerns niyo, let's say gusto niyo makakita ng inyong mga gusto nyo makapag-inquire na mas malalim pa na tingin nyo yung mga nababasa nyo hindi pa po sapat para maintindihan ninyo, pwede ko kayong tugunan at asikasuhin dito mga representatives po natin. Okay, syempre, yung binibida natin palagi, yung virtual pag-ibig, gawa na kayo ng virtual pag-ibig account. Kasi sa totoo lang po ngayon, meron tayong tinatawag na data privacy. Kaysa ang pag-ibig na ang datos natin ay pinoprotektahan. Kaya magpit po tayo pagdating ko na hindi pwedeng basta-basta na may mag-i-inquire ng information nyo on your behalf. Ang nangyayari dyan, kung kayo po ay nasa ibang bansa, dapat may pinadala kayong SPA na notaryo bago kayo umalis o di kayo originally sign yung authorization letter. Syempre po, kung scan lang yan, hindi natin syempre masasabing lehitimo po yan. Kaya mas maganda, para wala na mga ganun-ganun pa, mag-online na ho tayo. Sinisimplify na ho natin yan. Mas sigurado pa at tiyak pa, diba? So ngayon, ito na nga, ang ating balitang OFW. So, unang-una na sa ating balita ay ito na po, no? Programa sa Tuscany, Italy, babayaran ng mga taong gustong manirahan sa kanilang lugar. Sana all, no? Ako, gusto ko rin pumunta rito kung sakaling ganyan. Alamin natin, ano bang meron dito sa Tuscany, Italy? May kita natin. Sabi po sa balitang ito, no, makakatira ka na sa lugar na may magagandang tanawin sa mga kabundukan sa Tuscany, Italy. Babayaran ka pa nila ng kanilang pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang programa na Residentiality in the Mountains 2024.
Okay. Pakinggan nyo to ha. Sa programang Dapat Alam Mo, sinabing naglaan ang gobyerno ng Italy ng 10,000 euros hanggang 30,000 euros o aabot mahigit. Alam nyo kung magkano katumbas niyan? 1.8 million pesos bilang panimulang pangtustos sa mga aplikanteng lilipat doon sa Tuscany. Ang pera na kanilang matatanggap, maaaring gamitin ng lilipat doon para bumili o magpaayos ng kanilang tinitirhang bahay sa Tuscany. Maaari umanong mamili sa 76 na bayan sa rehiyon ng Tuscany. Ang mga interesado sa deadline ng aplikasyon ay sa, ito na, July 27. Ngayon ay July 18. So sige, meron pa tayo mga at least, 9 na araw, no? Para mag-apply. Naku po, paano ba mag-apply? Para maging kwalipikado sa programa, ang isang tao ay dapat lagpas 18 years old o edad 18. Lagpas 18 years old and above, or 18 years old and above, lagpas 18 years old and above. 18 years old and above, ito na, isang Italian or European Union citizen o non-EU or non-European citizen na may permit na tumira sa Italy na valid na hindi bababas ng 10 taon. At legal na naninirahan sa isang Italian municipality na wala sa mga kabundukan. O kaway-kaway sa mga kababayan natin dyan sa Italia. Yan po. O kaya yung mga nasa Europa, baka may mga interesadong lumipat dito sa Tuscany. Biro mo, titira ka na nga lang, babayaran ka pa ng gobyerno nila. Lipat-lipat na pag may time, no? Interesado sana mag-apply, kaso wala pa ako sa Italy Nasa Tondo ako. Baka yung Tuscany pwedeng taga-Tondo, no? Kaway-kaway dyan sa mga taga-Tuscany, baka naman, no? Ang mga aplikante ay dapat bumili ng bahay para sa residential use at maaari sila mag-apply online bago mag 1 p.m. sa July 27. Hindi naman maaaring magpalipat-lipat kung rehistrado na sa isang bayan. Ang ating balita ay mula kay Jamil Santos, FRJ ng GMA Integrated News. Okay, so napaka-interesante Titira ka na lang sa Tuscany na may magandang view at yan ay babayaran ka pa ng kanilang gobyerno pamalaan. At di ba nagtatapos din ang ating good news? Kung yan ay para sa mga land-based OFWs na marahil nandiyan dyan sa Europe, ay meron din tayo para sa ating mga seafarers, sa mga marino natin. Eto na po. Seafarers Hub sa Malate, Manila, binuksan na ng OWA. Binuksan ng Overseas Workers Welfare Administration nitong July 11, last week yan, 2024, sa A. Mabini Street sa Malate, Manila, ang one-stop center na tutugon sa mga pangailangan ng mga seafarer o marinong Pilipino. Ang tinatawag na alagang OWA Seafarers Welfare Hub ay magsisilbing information center tungkol sa karapatan at pribilehiyo ng mga sea-based overseas Filipino workers. Kasama rin ito sa pagbibigay ng serbisyo ng OWA at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga marino. Tatanggap din ang Seafarers Hub ng walk-in legal assistance sa pakipagtulungan ng Integrated Bar of the Philippines. Magsisilbing ring lugar para sa training at workshops ang center. The hub addresses the critical need for comprehensive and dedicated support for OFW seafarers, ensuring their welfare and safety. This initiative aligns the OWA's mandate and international commitments to protect labor rights and promote decent work for seafarers ayon sa briefer ng programa. So bukod sa tulong may pinagkakaloob, maaari ding magpahinga rito ang mga marino na may complimentary refreshers, internet, at pwedeng tumawag sa kanilang pamilya. Ang Seafarers Hub ay parang isang mini paradise para sa ating mga kabayang seafarers na madalas makikita sa Kalaw ayon sa pahayag ng OWA. Hindi na kailangan maglagi sa tabi-tabi o maghanap ng masisilungan. Dito na kayo sa hub, may libreng wifi, charging stations, cozy lounge areas at kapihan. O ba, sulit na sulit to totoo to Ako po may personal experience na ako dito sa Kalaw kasi ang Kalaw po talaga, yung TM Kalaw na yung particular na dito sa area malapit sa Luneta at National Library, talagang kilalang-kilala na yung bilang tambayan ng mga seaman. Kasi alam nyo bakit po dyan? Kasi along dyan sa TM Kalaw area na yan,
ay marami po talaga mga building dyan ng mga license na manning agencies na kung saan dyan sila nag-a-apply. So para nagiging meeting place na po talaga yan sa mahabang panahon. Yung TM Calaw, alam na alam yan ng mga veterano at bago nating mga seaman. Kilalang yung Calaw. At syempre po, no, dahil yan ay wala naman silang building po dyan, kumbaga ako, nakasilong lang sila sa ilalim ng mga puno. Alam niyo po, ako personal nakaranas na akong naulan dyan, no? At talagang mababasa ka talaga. At binabaha din yung medyo area na yan ng Calaw po. Kaya napakaganda ho nitong proyektong ito ng OWA, no? Sabi pa po rito sa ating balita, perfect spot para mag-relax habang naghihintay ng inyong mga transaksyon sa mga recruitment agencies. Dagdag nito, kailan lang, sinabi ng Department of Migrant Workers na nagkaroon ng all-time high deployment ng Pinoy Seafarer noong 2023 na umabot ng mahigit 500,000. Ang balitang ito ay mula uli kay FRJ ng GMA Integrated News. So, napakagandang balita po nito para sa ating mga kababayan at tayo po, no, ay tangkilikin natin to. Siyempre, bilang pagtangkilik, ay siyempre kailangan ay suportahan natin yung mga aktibidad dito, maging din po, no, yung pag-alam natin sa ating karapatan. Napakagandang pagkakataon niya. Biro mo, magbibigay pa sila ng complimentary refreshers, makakonek ka pa sa wifi, makakatawag ka pa, saan ka pa, no? So, salamat po, no, sa mga bumubuo nitong ating OWA Seafarers Hub. Okay, so, ito mga balitang ito nakatutuwa, no, na mayroong mga taong nag-advocate, no, na may mga taong gumagawa ng mga ganitong kaparaanan para mapaganda at mapaayos ang ating buhay. Ngayon, dito po sa ating itatampok sa Alam Mo Ba To? Alam nyo exactly today, July 18, ay pinagdidiwang po natin ang Mandela Day. Okay, Mandela Day kasi ngayon pinanganak ang kilala ho, no, na politiko po mula sa bansa South Africa na si Nelson Mandela. Okay, sino ba si Nelson Mandela? Ito po, pakita po natin. Yan po si Ginoong Nelson Mandela. Si Nelson Rolihlahla Mandela na nabuhay ng magmula July 18, 1918 hanggang December 5, 2013 ay isang politiko na naglilingkod bilang Pangulo ng Timog Africa mula 1994 hanggang 1999. So sa Pilipinas noong 1994 to 1999 ay between Ramos administration yan and Joseph Estrada. So yan yung mga kasabayan nitong si Ginoong Nelson Mandela. Bago ang kanyang pagkapangulo, kilala si Mandela sa paglaban sa mga gawain ng sistemang apartheid at pinuno ng Pambansang Kongresong Aprikano or ANC, no? At nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo bilang isa dahil sa bintang ng pananabutay o pagsasabotay. Sa kanyang 27 taon na pagkakakulong, halos ang kabuuan ng panahon ay ang pananatili sa pulo ng Ruben. Si Mandela ay naging isang malawakang figura sa laban sa apartheid. So, pumanaw si Mandela dahil sa implikasyon sa baga noong December 5, 2013 sa kanyang tahanan sa Houghton, Johannesburg, kapiling ang kanyang pamilya. Siya ay 95 years old. Yung tandaan nun, ha? Ang pagpanaw niya ay inihayag ni Pangulong Jacob Zuma. Noong December 6, inihayag ni Zuma ang 10 araw na pambansang pagluluksa sa Timog Africa. Inihayag niya noong December 8 ang pambansang araw ng pagdadasal at pagninilay-nilay. We call upon all our people to gather in halls, churches, mosques, temples, synagogues, and in their homes to pray and hold prayer service and meditation, reflecting on the life of Madiba and his contribution to our country and the world. Ngayon, alamin natin ano ang mga mahalagang mga facts tungkol ho sa buhay ni Nelson Mandela. Number 1, si Nelson Mandela ay ang Pangulo ng South Africa mula 1994 to 1999. So ano ngayon kung naging Pangulo siya? Dahil ito po, siya ang unang black na Pangulo, no? Itim na Pangulo ng South Africa at ang unang Pangulo na nahalal sa isang ganap na kinatawan ng halalan. So yan po ang isang mahalagang fact na number 1 tungkol kay Nelson Mandela. Biro mo nasa Africa siya, pero siya ang kauna-unahang black president. Ano, diba? So, malaking achievement yon para sa South Africa. Number 2, ito na po.
Nakatuon ang pamahalaan ni Nelson Mandela sa pagsira sa pamahalaang apartheid ng bansa na nakatuon sa paghiwalay. Siguro sa inyo kanina nagtatanong ba itong apartheid na to? Yun nakatuon to sa paghiwalay ng lahi na pinapatupad ng batas. Kumaga may separate na benepisyo o karapatan ang mga puti o lahi ng mga itim. So yan po ang nilabanan ng isang Nelson Mandela. Kaya ganun po siya napamahal sa mga taga South Africa. Next, number 3. Sa paralan, nag-aral ng abogasya si Mandela at naging isa sa mga unang itim na abogado ng South Africa. So ever since may kita na natin na ang daming pinipave na mga na way ni Nelson Mandela para i-represent ang kanyang lahi, which is silang mga dwellers na itim dito sa South Africa. Next, number 4. Ito po, makikita po natin, noong 1950s, siya ay nahalal na pinuno ng youth wing ng African National Congress Liberation Movement. Number 5, yan, ang ipinagbawal ng gobyerno ang ANC, yung African, na tawag dito, yung African, ang ANC po ay, yan po yung grupo po nila na ang tawag po ay Pambansang Kongresong Africano or African National Congress. Okay, dahil sa pag-organize si Mandela na isang lihim na kilusang militar dahil siya ay nasangkot sa mapayapang mga protesta, ngunit nang sila ay sinalubong na karasan mula sa gobyerno, ay nagpatuloy siya sa pagsuporta sa isang armadong kilusan. Number 6, si Mandela ay nakulong mula 1962 to 1990 dahil sa pagtataksil at pagsasabuatan laban sa gobyerno. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong, ngunit maagang pinalaya nang maging legal muli ang ANC. Okay, number 7. Habang siya ay nasa bilangguan, si Mandela ay isang simbolo upang mag-rally sa likod para sa mga inaapi sa South Africa na nakipaglaban para sa mga karapatan. Number 8. Si Mandela ay tinuturing na ama ng modern South Africa. Siya ang naging instrumento sa pagbagsak ng mapang-aping pamahalaan at paglalagay ng demokrasya. At number 9, natanggap ni Mandela ang Nobel Peace Prize noong 1993 para sa mapayapang pagsira ng reigning apartheid at paglalatag ng pundasyon para sa demokratiko. Bilang karagdagan sa Nobel Prize, nanalo siya ng higit 250 na iba pang mga parangal. Bigatin talaga yung Nobel Peace Prize. So deserving po talaga Ginoong Nelson Mandela. Number 10, pagkatapos magretiro mula sa politika, sinimula ni Mandela ang Nelson Mandela Foundation na nakatuon sa paglaban sa HIV or AIDS at sumuporta sa pag-unlad sa kanayunan at pagtatayo ng paaralan. So nakatutuwa, napaka-active po ni Ginoong Nelson Mandela. At 11, noong 2009 ay dineklara ng United Nations ang karawan ni Mandela, which is July 18. Ngayon po yun bilang Nelson Mandela International Day. Hinihiling ng holiday sa mga tao na gumugol ng 1 oras at 7 minuto sa paggawa ng isang bagay na mabuti para sa iba, na kumakatuwan sa 67 years na ginugol niya sa pagtatrabaho tungo sa pagbabago. At bilang panghuli, yan pong nakikita ninyo, nakatutuwa to, bilang parangal kay Nelson Mandela, ay nagtayo din ng istruktura bilang pasasalamat sa kanya. Yan po yung Mandela Monument po. Na titingnan nyo sa malayo, makikita nyo, mabubuo nyo yung letrato ni Ginoong Nelson Mandela, on a side view. Pero pag titingnan mo siya na malapit kala mo, pirapiraso siya ng mga bakal na nakatayo. Nakala mo wala silang mabubuo, pero pag tumingin ka sa malayo, ayan po, makikita niyo buo po siya. So, nakatutuwa po, na ang ganito mga adhikain ng paggawa ng kabutihan ay hindi po nalalayo sa ating mga Pilipino, lalo na sa ating mga kababayang OFWs, na kung saan kayo po ang representative ng buong Pilipinas. Kaya po maraming napapamahal sa mga Pilipino ay dahil sa mga kagayan yung kababayan natin na talagang naglilingkod ng tapat sa kanilang mga employers at nire-representa ang galing at husay ng Pilipino. Mabuhay po kayo. Katulad din po ng pagpaparangal na sa araw na to kay Nelson Mandela ay sinasaluduhan po namin ang bawat Pilipino na nagtatrabaho, nagsusumikap at binibigay ang kanilang makakaya sa malinis at mabuting paraan para sa kanilang
pamilya. Yan tayo mga Pilipino at ganyan tayo mga nag-umiibig. At syempre, bilang tayo nagtatrabaho, umiibig sa ating pamilya, huwag natin kalilimutan na ibigin din ang ating mga sarili. At dahil dyan, nandito po ang Pag-ibig pa. Natutulungan tayo maabot ang ating mga life goals. Yan, kanina tinalakay natin yung HEAL. Habang nag-iipon ka using your Pag-ibig Regular Savings and MP2, pwede nyo gamitin yan sa susunod pa para mas mapaginhawa ang inyong buhay, mapaganda ang bahay, o magdagdag ng pagkakakitaan. At syempre, para ma-monitor mo yung Pag-ibig, kanina tinalakay lang natin ang ating virtual Pag-ibig para ma-monitor nyo and always feel the love or Pag-ibig wherever you go, wherever you are, online. Muli, nagtapos na naman po ang halos isang oras nating talakayan. Dito po sa Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Don't forget to leave comments or kung meron po kayong shoutout po sa aming comment section o maging po sa ating pong YouTube channel and official FB page. Kami po ay nandito po sa Kakampi Online at nakikibroadcast po dito para po kayo'y maabot namin. At nawa po, i-refer niyo po ito sa mga kaibigan ninyo, sa inyong mga kakilala na may ganito tayong programang magbibigay tugon sa inyo pong mga concerns at questions sa Pag-ibig Pan. Okay? So muli, ako po ang inyong lingkod, Pag-ibig Erwin Paul David. Magbabalik tayo muli sa mga susunod pang mga episodes para sa mga dagdag kaalaman, balitang OFWs at syempre, mga programs and benefits ng Pag-ibig. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pag-ibig Erwin Paul David, na nagsasabi sa hirap at hamon ng buhay ngayon, nakatutok sa pumasok sa madalian, mabilis ang paraan ng pagyaman at pag-asenso, pero ang susi sa ating kaunlaran ay ang ating patuloy na pagkatuto at matalinong pamumuhunan at pag-iipon. Sa ganyang layunin, makakatulong ang savings program ng Pag-ibig, short-term loan programs, at syempre yung ating housing loan program. So, muli, ako pong inyong lingkod, Pag-ibig Erwin Paul David, and binabati ko na po yung ating po mga kababayan na pagdasal po natin yung ating mga ipanlalaban next week po, ang umpisa na ho ng Olympics sa Paris, France. So ipanalangin po natin ang ating mga atleta na ipambabato po doon. Mabuhay po kayo sa mga kababayan nating atleta na lalaban para sa Pilipinas at nawa lahat kayo mag-uwi ng gintong, kung lolobin mag-uwi kayo lahat ng gintong medalya. Pero ano man mangyari, proud po kami sa inyo mula dito sa programa ni Pag-ibig. Muli nagpapasalamat tayo sa ating technical assistant dito, walang iba kundi si Sir Arby Subnet, and of course sa pamumuno ng Kakampi, nandiyan din po ang kanilang chairman na si Ma'am Pe Nicodemus. Muli ito po ang inyong lingkod, Erwin Paul David, mula dito live na live sa Kakampi Online. Ito ang inyong programa, Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Ingat po tayo lahat, pagpalain tayo lahat at see you next episode.